Try to imagine the world without Jesus coming. Kung wala ka mo anhi si Ginoong Jesucristo sa kalibutan, unsa kahay atong kahimtang niining mga panahon na. Siguro makaingon kita nga wala kitay paglaom kung wala si Kristo mianhi sa kalibutan. Wala kitay kalinaw tungod kay kining kalibutan na gigamhan man sa sala o sa yawa. And above all, wala kitay kalipay. Tungod kay si Kristo lang ang kalipay sa mga anak sa Dios. Dili ta makahimo pag-awit sa hymn nga atong giawit, Joy to the world, the Lord is come, tungod kay wala man si Ginoong Kristo. No wonder when Mary heard about the announcement of the angel nga siya mahimong instrumento sa pagpakatao sa anak sa Dios. Sa diyang nasabtan ni Mary ang plano sa Dios, napuno siya sa kalipay. O iyang gipadayag ang iyang kalipay, pinaagi sa nindot kayo nga awit, kung imong basahon. And Luke chapter 1 verse 46 down, mo kini ang awit ni Mary sa pagdaig, pagpasalamat, ekspresyon sa iyang kalipay, nga mahimo siyang katumanan sa plano sa Ginoo. Mga kaigsunan, mianhi si Ginoong Jesucristo sa kalibutan aron sa paghatag kanato og kalipay nga dili mahatag niining kalibutana. O kini nga kalipay ato lamang kining mabatunan pinaagi sa atong relasyon diha kang Ginoong Jesucristo. Outside of our relationship with Christ, wala kitay kalipay. Muni ang giingon ni Ginoong Jesucristo ngadto sa iyang mga disipulo, ug mausab kini ang iyang ipahinumdum kanato. Mingon siya in John 15:11, "These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full." Siya maoy tinubdan sa atong kalipay. O gusto sa Ginoo nga kining kalipay nga atong mabatunan gikan kaniya dili lamang tunga, hamabaw, kundi puno gyud nga kalipay nga atong masinati. Naunsa may buot pasabot niya niining, "These things I have spoken to you." Kung imong basahon ang context niini, the preceding verses, he was talking about our relationship with Him. Siya mao ang punuan, kita ang mga sanga. Makahimo lamang kita sa pagpamunga kung kita magpabilin kaniya. Kung ang iyang mga pulong magpabilin nganhi kanato, tungod kay kung ang iyang pulong magpabilin kanato, makapangayo kita sa atong gusto in relation to our relationship with Him o kini pagahimuon sa Ginoo. Ug tungod niya na atong mabatunan ang iyang kalipay o kalipay nga puno, no? Nga kalipay. Siguro ang pangutana nato, in what sense is our joy full? Sa unsa nga pamaagi nga ang atong kalipay puno? What does fullness mean? So may buot pasabot niini. First of all, let us be reminded that since we are living in this fallen world, kining sala, ning kalibutan nga nahulog sa sala, hinumduman nato nga ang kalipay niining atong kinabuhi karon mga kaigsunan, dili kini kalipay nga walay kompetisyon nga pagbati. Dunay mga competing emotions nga gusto mo ilog niini nga kalipay. Like for example, sa sadness. Na kini, posible kini sa atong kinabuhi, ang kaguol, ang disappointment, even depression, mahitabo kini sa atong mga kinabuhi. Si Ginoong Jesucristo nga maoy source sa atong kalipay. He was a man of sorrows. Samtang ni asya niining kalibutan. Dili tungod kay duna siya sala. Apan, niya siya niining kalibutan nga puno sa sala and he mingled with people who are sinful. Mo hinungdan nga,
Dibati siya sa mga kagulanan. Unsay description ni Isaiah kaniya? He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain. Mao ni si Ginoong Kristo. He was a man of suffering. Dunay mga pag-antos ang atong Ginoong Kristo. Si Apostol Pablo, nakasinati usab siya o mga kagulanan sa iyang kinabuhi. Unsa iyang gingon in 2 Corinthians 6:10, ingon niya, we are sorrowful and yet always rejoicing. So sorrow and joy nahimong contemporaneous and even simultaneous. But pasabot nga mahimong mabati nimo ang sorrow apan pwede pod nga mapulihan kini og kalipay. In Romans 12:15, ingon niya sa mga Kristohanon sa Roma, weep with those who are weeping. Those who weep. So muhilak kita sa mga tao nga nagapanghilak. Meaning, naapod tay panahon nga muhilak mga kaigsuunan. Dugang paniyana, ingon niya in Romans 9:2, I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. Talking about the tribe of Israel nga nahimulag sa Dios, nahilayo sa Dios, gibati niya ang kaguol nga sila wala mo dawat ug moila sa atong Ginoong Kristo. And yet, kung imong basahon ang iyang sinulat ngadto sa taga Pilipos, ingon niya, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Nakita ninyo, giyon sa pagsabay sa kagulanan o sa kalipay sa atong kinabuhi nining kalibutan. So clearly, fullness of joy in this life, wala ni nagpasabot nga wala nay kagulanan nga moabot sa atong mga kinabuhi. Dunay mga competing emotions o dili ni excluded sa atong mga kinabuhi. We rejoice and we weep even simultaneously. Apan makaigsunan, in the life to come, human sa atong resurrection, dili na ni mao ang atong kahimtang. Dili na ta mag-uol pa. Unsa may gingon sa Revelation 21:4. Pahiran sa Ginoo ang atong mga luha nga naa sa atong mga mata. And death shall be no more. Wala na'y kamatayon. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore. For the former things have passed away. Muna atong ginalook forward. Mabot ang panahon nga wala na'y competing emotions ang kalipay, lunlun na gyud kalipay ang atong bation. Ug mahitabo ka na kung kita naa na sa himaya sa Dios, mag-enjoy sa iyang presensya o sa iyang kahimayaan. The question now, is there a sense in which we can speak of fullness of joy in God now in this fallen world of sin and suffering? Masinati bagyod nato kining puno nga kalipay nga gisaad sa Ginoo nganhi kanato. Mga kaigsunan, this morning I would like to share with you 3 indicators sa nato mailhan nga kita nakasinati sa fullness of joy nga naa sa atong Ginoong Hesukristo. Number 1 is kini nga indicator. When we have joy even in difficult times. Naamang yun tayo mga kalisdanan. Doon naman tayo mga pagsulay. Normally, when difficult times come, we get upset. We get discouraged. We get disappointed. Ang uban kanato, mahimong ma-depress. Mawadaan og paglaom sa kinabuhi. Kisa may dili bation ini. Example ba? Mawadaan kag trabaho, wala na kay panginabuhian, nalugi ang imong negosyo, na-diagnose ka, nga doon na kay seryoso nga sakit, uban pa nga mga dili maayo nga kahimtang sa atong kinabuhi.
I think, mga kaigsunan, we need to learn a lesson from the Macedonian believers. Kanunay nato ning nabdunggan. Pero nakita nako nga very appropriate niining atong paghisgot karon mahitungod sa kalipay. Unsa may giingon ni Apostol Pablo? I choose this Cebuano version. Ingon niya, mga igsoon, gusto namong isugilon kaninyo ang gibuhat sa mga tumutuo dito sa Macedonia. Pinaagi sa grasya sa Dios kanila. Bisan daghan ang ilang nasinatian nga mga pagsulay. Malipayon gihapon kaayo sila. Mao kana nga manggihatagon kaayo sila bisan labihan sila kakabos. Unsa may ilang sitwasyon? Unsa may difficulty nga ilang giatubang niining mga kaigsunan nato? They were in severe trial. Grabe. Ang ubang description sa ubang translation, they were in great affliction. Grabe ang ilang pagsulay. Di lamang trial, severe trial. They were in extreme poverty. Grabe ang adjective, gigamit din. No? Extreme poverty. Di lamang pobre. Siguro daghan man ta pobre din. Pero kini sila extreme ang ilahang kapobrehon. Moni ang difficult situation, mga kaigsunan. Kung imong basahon ang background niini, mga kaigsunan, kini mga simbahan sa Thessalonica, sa Philippi, sa Berea, moni ang mga Macedonian churches sa province of Macedonia. Kining mga simbahan na nakatubang sila og kalisdanan, financial hardship, possibly aggravated by persecution and exploitation. Kung imong basahon ang Acts 16 to 17, nag-highlight kini sa kahimtang sa mga taga-Philippi and Thessalonica sa ilang pag-atubang og opposition from both local authorities and other religious groups. Moni ang ilahang sitwasyon. However, despite their challenging situations, unsay giingon niya, they were overflowing with joy that resulted to their generosity. Nganong nang maghihatagon sila, taliwala sa ilang kapobrehon, kay napuno sila sa kalipay. Muni ang tinuod nga kalipay nga gikan sa Ginoo. Bisan do na kay problema, nahibalo ka nga ang Dios nauban kanimo, instead nga ma-overwhelm ka sa imong problema, you can still smile, no? In the midst of storm. Why? Nasayod ka nga naa ang Ginoo-uban kanimo. Mga kaigsunan, ang fullness of joy is not a freedom from afflictions. Dili ni kagawasan gikan sa atong mga problema, but a feeling that overpowers this feeling, these afflictions, and leads to God's glorifying action. Mauni ang tinuod nga kalipay nga gikan sa Ginoo. Kung ikaw igsuon, nagunahuna ka nga magmalipayon lang ka, kung wa na kay problema, wa na problema atong nasod, no? Kinsa may nagsubaybay karon sa dagan sa atong nasod. Daghang problema, usahay down kay ka. Magsunod sa naay mga chat group nga akong gisundan, mga Christian chat group, nga grabe mag-express og mga disappointment sa atong gobyerno. Say madala po ka sa imong gibati. The other night, I was praying for our government. I could not help but cry, no? Labi na sa mga nakakahitabo sa atong Congress, nga mas nauna pa ang mga unsay makapa lift up sa atong mga senador kaysa tinuod nga panginahanglan sa tao, like the health needs sa atong mga Pilipinos. Kung naguna-una kang magmalipayon ka, kung wala na'y problema sa imong pamilya, wala na'y problema sa imong trabaho, wala na'y problema sa imong pag-eskwela, o ka sa imong personal nga kinabuhi, mahimong timaan ka na. Nga wala kanimo ang kalipay nga gikan sa Ginoo. Wala ka mapuno sa kalipay sa Dios. Apan kung taliwala niining mga kalisdanan, nagmadaogon ka, pinagi sa paghari, sa kalipay,
Sa imong kasing-kasing tungod sa imong kalipay, nagpabilin ka nga committed sa pagsunod sa plano o kabubuton sa Dios. I assure you, you are living in the fullness of God's joy. Kumusta ang atong gibati? Especially sa panahon sa mga difficulties, sa mga pagsulay na may abot sa atong kinabuhi. Naa pa ba ang kalipay? Kung ang kaguol, ang kasuko, ang kaligot-got, ang pag-away, mo'y naa sa atong kasing-kasing, chances are we are not enjoying the fullness of God's joy that Jesus promised us. Try to look at yourself. Ikaduhang makaigsunan nga indicator, naa ka nato ang fullness of God's joy, mao kini. Sige. Ikaduha is, when we stop from our quest for life satisfaction. Sa dihang muhunong na kita sa pagpangita sa katagbawan sa atong kinabuhi tungod kay ato na kining nahikaplagan diha kang Ginoong Hesukristo. Kung nagunahuna ka nga mobiya kang Ginoong Hesukristo aron mangita sa kalipay nga wa pa nimo hikaplagi usa na kadakong sayo. Meaning wala pa kanato ang kalipay nga gisaad sa Ginoo. Because we only find our satisfaction in the Lord Jesus Christ. So we will never think of leaving Him, the source of fountain. Aron lang mangita ta sa kalipay ni ining kalibutana. Unsay gingon ni Ginoong Kristo in John 6:35. Ingon niya, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. Siya ang tinapay sa kinabuhi. Kung imo siyang naangkon, dili na ka pagagutbon pa. Kung ikaw mituo kaniya, dili na ka pag-uhawon pa. Ang Ginoong Hesukristo nagasulti kanato, I am the end of your quest for perfect and full satisfaction in life. Don't turn to another. Stay with me. With me, you will never thirst again. Mga kaigsuonan, to be fully satisfied is only in Jesus Christ. Mao ni ang testimonyo ni Apostol Pablo. Unsa iyang gingon sa Philippians 3:8. Ingon niya, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things. Kung imong tanawon ang background ni Apostol Pablo, he was very well known tungkol kay Pariseo siya. Well-educated, wealthy person. Dili basta-basta ang iyang pamilya. The fact na naka-eskwela siya under Gamaliel, kwartahan ang iyahang mga ginikanan. Daghan kaay siya achievement sa iyang kinabuhi. Pero ingon niya, kining tanan, garbage. Tungod og alang sa akong pagkakaplag kang Ginoong Hesukristo. Tungod kay ang iyang katagbawan na alamang kang Ginoong Hesukristo. Remember King Solomon? The wisest man, the richest man, the most powerful man sa panahon nga nagkinabuhi siya niining kalibutana. Tanan niyang gusto, mahimo niya. Makita siya gwapa nga babae, iya dayong himuon nga kabit. Pila iyang asawa? 300 wives, 700 concubines. Aron lang masatisfied siya sa iyang kinabuhi. He built projects, grabe ang iyahang mga infrastructure nga ginahimo. Grabe ang iyahang kahibalo. Pero kung imong basahon ng libro sa Ecclesiastes nga iyang gisulat, ingon niya, kining tanan, nothing, vanity,
useless. In the end, in chapter 12, ingon niya, ang iyang conclusion, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Outside of our relationship with Christ, wala na tayo katagbawan sa atong kinabuhi. Kung wala pa ka muundang sa pagpangita o katagbawan, pinagi sa mga butang niining kalibutan na, mga kaigsunan, chances are mahimong wala nimo ang kalipay nga gikan sa Ginoo. Apan kung ikaw nahimo ng kontento, satisfied na sa imong relasyon uban kang Ginoong Kristo, imo nang na-enjoy ang kalipay nga gikan kaniya. Our joy in God is only full when we know we have arrived at the end of our quest for satisfaction in Jesus. Si Kristo lamang ang atong katagbawan, o siya lamang ang makahatag kanato sa tinuod nga kalipay nga atong gipangandoy niining kalibutana. Dili ang mga butang niining kalibutana. Dili ang paging tanyag niining kalibutana. Only Jesus can fill your hearts and can give you the satisfaction that you need. Ikatulo, mga kaigsunan, kung atong balikan, if you are taking down notes, mahimo lamang nga naa kanimo ang kalipay nagikan sa Ginoo if you stop your quest from life satisfaction. Tungod kay imo nang nakahiplagan kini, ikaplagan diha kang Ginoo sa Kristo. Ikatulo, mao nga when our hearts are overflowing with gladness and praise to God. Sa dihang ang atong mga kasing-kasing mapuno kini sa kalipay ug mga pagpasalamat, pagdaig ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. This is the Apostle Paul's exhortation to the Philippians. In Philippians chapter 5, verse 18 to 19, matod niya, do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart. Mga kaigsunan, that is what we experience when we are filled with the Spirit of God. Manifest dinhi kanato ang bunga sa balaang Espiritu Santo nga mao ang kalipay. Dili ni mahatag ni bisan kinsa apan sa dihang punon kita sa balaang Espiritu Santo. Matingala lang ka, anuman nga ang imong kasing-kasing puno og kalipay and you are singing melody to the Lord as your expression of praise and to Him. Aside ko nga daghan kanato nakasinati niini bisan sa atong personal o sa atong corporate worship. Sa dihang mapuno kita sa Espiritu sa Ginoo, di mo kalikayan. No? Sa imuhila ka, sa imong kalipay, maka-express ka, pinagi sa imong mga pag-awit, mga pag-ampo, ngadto sa Ginoo. Mauna ang description sa fullness of joy, gikan kini sa balaang Espiritu Santo. O kita, sa dihang mapuno kita sa balaang Espiritu Santo, then mao kini mahimo natong ekspresyon. Apan kung ang mugawas sa atong mga baba, kanang mga pagbagulbol, kanang mga kritisismo, mga complaining, timaylan ka na ang atong kasing-kasing lahi ang nakapuno niini, dili ang balaang Espiritu Santo. We have full joy when it rises to the heights of overflowing gladness in song and other expression of praise to God. Unsaban ang mga nagagagawa sa atong mga baba, sa atong mga kasing-kasing gikan kini. Kung kita napuno sa balaang Espiritu Santo, dili nimo kapungan na ang kalipay, na ang pagmaya, o na ang pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Mga kaigsunan,
posible ang kalipay sa Dios atong masinati nining kalibutana. Dili man kini lunlon nga pagbati, pure, tungod kay musapaw usahay ang makagulanan, apan sa dihang ang mo-dominate kanato mao ang kalipay nga gikan sa Dios. Mailhan nato ni sa dihang taliwala sa mga kalisdanan. Instead nga naang negative nga mga emotions, ang muhari nato ang kalipay sa Ginoo, gikan na sa Ginoo nga kalipay. Sa dihang muundang nata sa pagpangita sa katagbawan o kalipay, kay ato naning nahikaplagan pinagi sa atong relasyon diha kang Ginoong Kristo. Siya lamang ang makahatag kanato sa tinuod nga kalipay o katagbawan sa atong kinabuhi. Sa dihang ang atong mga kasing-kasing mga kaigsunan napuno kini sa pagmaya o mga pagdaig ngadto sa Ginoo. Timaylan ka na we are enjoying the fullness of God's joy. Again, in summary and in conclusion, joy is not necessarily the absence of suffering. Imposible ka na wala tayo suffering nining kalibutana. It is the presence of God. Presensya ka na sa Ginoo through the Holy Spirit nga magpuyo sa atong mga kinabuhi. If you are not experiencing joy, maybe because the Holy Spirit is not in full control of your life. Let us ask the Lord, Lord, gamhi ko. Kaya kung gamhan kita sa Ginoo, masinati nato ang fullness of God's joy nga iyang gisaad kanato. Lord, salamat Ginoo, nataliwala sa mga pag-antos, kalisdanan, mga pagsulay ni ining kalibutana. Masinati namo ang tinuod nga kalipay nga gikan kanimo. Pinaagi sa among relasyon diha kanimo, pinaagi sa imong paggahom sa among kinabuhi. Among ihalad ang among mga kinabuhi diha kanimo Ginoo. Harii kami, gamhi kami, kontrolaha kami Ginoo. Aron masinati namo ang tinuod nga kalipay nga gikan lamang kang Ginoong Kristo. Kini among giampo in Jesus' name. Amen. Amen. Again, mayong udto kanatong tanan.